Kapag ikaw ba ay nasaktan, hindi mo ba nanaisin na pagbayarin ng mga taong may gawa nito? Kapag ikaw ba ay labis na nalugmok, hindi mo ba nanaisin na hilahin din ng mga taong naging dahilan ng pagkalugmok mo? Ating tunghayan ang kwentong ipinadala sa atin through our email address na tungkol sa isang paghihiganti. Well, ilang beses na nating nalaman dito sa ating channel na kapag naghihiganti ang isang tao, walang magandang dulot ito. Pero tignan natin kung kakaiba ba ang ending nitong ating kwento ngayon at kung bakit nga ba gustong maghiganti nitong ating letter sender. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Marami ang nagsasabing ang pinakamagandang paghihiganti daw ay yung manahimik ka na lamang at yung ikaw ay maging napakamatagumpay para hindi ka na nila maabot at hindi ka na nila masaktan muli. Pero paano kung ikaw ang tipo ng taong hindi nakakausad hanggat hindi mo napaparamdam sa mga nanakit sa'yo ang labis nilang kasalanan? Dear Mama Mia, hello po sa inyong lahat at magandang araw, lalong-lalo na sa iyo, Mama Mia. Una sa lahat ay nais ko pong mag-disclaimer nitong aking kwento. Hindi po ito katulad ng mga paghihiganting inyo nang nabasa dyan sa inyong YouTube channel. Kakaiba po ang dahilan kung bakit ako naghihiganti. At alam ko na lahat ng taong dumanas ng mga pinagdaanan ko ay maiintindihan ang aking mga naging hakbang para ako ay tuluyang makamove on. Para sa lahat, itago nyo na lamang po ako sa pangalang Jessa. Mama Mia, isa po akong guro sa isang pampribadong paaralan. At tuwing break time o tuwing walang pasok, ikaw lagi ang pinakikinggan ko. Marami-rami na rin akong napakinggan dito sa iyong channel tungkol sa temang paghihiganti. Naisip ko na para mag-iba naman ang paningin ng inyong mga listener tungkol sa paghihiganti, ay isi-share ko itong aking sariling kwento. Simpleng babae lang po ako, Mama Mia. Lumaki ako sa isang konserbatibong pamilya. Taga Laguna po talaga ako at doon ako pinanganak at pinalaki ng mga magulang ko. Simple ang aming pamumuhay kahit na masasabi nating maalwan naman ang buhay namin, lalo na pagdating sa pera at sa mga material na pangangailangan. Pero kahit na may saktong trabaho at saktong kinikita ang mga magulang ko, hindi po nila nais na kaming magkakapatid ay lumaki sa luho o sa layaw. Lagi na nila kaming pinaalalahanan na dapat maging simple lang sa buhay. Para kahit anumang unos ang darating ay kakayanin mo. At kapag simple ka, mas madali ka raw makahanap ng mga taong tunay na magmamahal at mag-aalaga sa iyong puso. Yun po ang pinanghawakan ko, Mama Mia. Kaya hindi ako mahilig sa pabonggahan. Hindi po ako mahilig sa mga branded na mga gamit, bag, sapatos. Ang totoo niyan, Mama Mia, 2 pares lang po talaga ng sapatos ang meron ako. Isang pang running shoes at isang pantrabaho. Ganun lang po ako kasimple. Hanggat hindi nasisira ang isang bagay ay hindi po ako bumibili ng bago. Gaya na lamang ng cellphone. Masaya na ako sa tahimik na buhay. Masaya na ako sa pagmamahal ng pamilya ko sa akin. Yun ang mga simple kong kaligayahan, pati na rin ang mga bulaklak sa aming munting hardin na ako po ang nangangalaga. Pero Mama Mia, ang simpleng buhay ko po ay nagulo at nabaliktad nung nakilala ko po si Leandro. Si Leandro, Mama Mia, ay isa pong matalinong lalaki.
Isa siyang arkitekto. Maginoo, magaling magsalita, at madali ka talagang mapapaniwala sa lahat ng sasabihin niya. Charm, kung tawagin, ang meron si Leandro. Lahat ng taong nakakasalamuhan niya ay natcha-charm niya sa kanyang kagwapuhan at kagalingan sa pagsasalita. Nakilala ko po siya, Mama Mia, sa isang fundraising event para sa mga batang may sakit na cancer. Mahilig po kasi ako sa ganon, Mama Mia. Mahilig po akong magbahagi ng aking oras at pagkatao, lalong-lalo na sa mga charities na malapit sa puso ko. Bata pa kasi ako noon nung nawalan ako ng kapatid dahil sa sakit na leukemia. Kaya naman, nung wala akong nagawa parte tungkol doon sa kapatid ko, pinangako ko noon sa sarili ko na tutulong ako sa mga batang katulad niya. Kaya nung nagkaroon na ako ng trabaho, kahit pa nung kolehiyo ako, Mama Mia, ay nagvo-volunteer na talaga ako. Noong nagkatrabaho na ako, parte sa kinikita ko ay binibigay ko po sa mga fundraising na yon. At syempre, hindi pa rin nawawala ang pagbo-volunteer ko sa mga charity event na ganon. Sakto naman na pareho pala kami ni Leandro na volunteer sa event na yon, Mama Mia. Kung tutuusin, para pong palabas sa sine ang una naming pagkikita. Nagtama ang aming mga paningin habang pareho kaming dalawang abala sa aming ginagawa. Nagkahiyaan kami, nagkayukuan ng ulo. Nung kumakain na ang lahat, dun kami nagkakilala sa isang biro niya na nasakyan ko rin naman. Nagtawanan kami hanggang sa pinakilala na niya ang kaniyang sarili sa akin. Ako naman ay hindi rin nag-atubiling ipakilala ang sarili ko sa kanya. Hindi ko malaman, Mama Mia, pero kakaiba po ang damdamin na dumalaw sa puso ko nung una kong matunghayan ang mukha ni Leandro. Hindi naman po siya ang unang lalaking nakakuha ng atensyon ko, Mama Mia. Nung high school ako hanggang college ay meron naman talaga akong mga inibig. Nagkaroon din ako ng mga relasyon at nagkakilala din ako ng iba't ibang uri ng lalaki. Pero walang ni isang lalaking nagparamdam sa akin gaya ng kaba at kilig na naramdaman ko nung una ko ngang masilayan si Leandro. Mama Mia, mula sa event na yon ay hindi na kami halos pa mapaghiwalay. Kinuha niya ang cellphone number ko at binigay ko rin naman. Tinanong ko muna siya kung wala bang magagalit at baka ako ay masugod sa palengke ng di oras. Tawa siya ng tawa sa akin. Sabi niya sa aming dalawa daw ay may tsansa pa na siya ang mabugbog. Dahil imposible raw na ang isang kagaya ko ay wala pang minamahal o kasama sa buhay. Ako naman kahit kinikilig ay pinigilan noon ang sarili ko. Ikaw naman, labis-labis mo yata akong binobola, sabi ko sa kanya. Tumawa siya pero ang sabi niya hindi raw bola yon. Hanggang sa naging magkaibigan kaming dalawa. Pinupuntahan niya ako sa paaralan kung saan ako nagtuturo. Tinutukso-tukso nga kami ng mga co-teachers ko pati na rin ng mga estudyante ko. Lagi pong pumupunta si Leandro doon para ayain akong mag-dinner o di kaya'y mag-merienda. Minsan kapag may activity sa school ay bumibisita din siya, Mama Mia. In short, naging close talaga kaming dalawa. At sa loob ng 6 na buwan naming pagkakaibigan ay lumebel up na ang aming relasyon. Naging kami ni Leandro, Mama Mia. Naging kami nung niligawan niya ako dahil nakita ko rin naman na mabuti siyang tao. Nakita ko rin naman na simple siya. Iniisip ko noon, Mama Mia, pareho kami ng advokasya sa buhay. Pareho kami na mahilig tumulong lalo na sa mga batang may sakit. Pareho din kami na gustong-gusto namin
ang pakiramdam kapag merong nasisiyahang tao dahil sa aming magandang ginawa. Kaya naisip ko, we were match made in heaven. Naisip ko na siguro ginawa lang talagang paraan ng Diyos ang charity event na yon para kaming dalawa ay magkakilala. Sa unang mga taon ng aming relasyon, ay napakasimple po ng takbo. Sa unang taon ng aming relasyon, ay masasabi ko, Mama Mia, na napaka-perpekto ng lahat. Pero sa paglipas ng mga araw at buwan, nakikita ko rin naman na meron kaming pagkakaiba ni Leandro. Pero ang mga pagkakaibang yon ay hindi naman po, kung tutuusin, nakakaapekto ng malaki sa aming relasyon. Ganun naman talaga lahat, 'di ba? Hindi naman po perfect match ang bawat tao. Kasi iba-iba tayo ng pagpapalaki, iba-iba tayo ng environment, kaya iba-iba rin talaga ang pananaw natin sa bawat bagay. Pero kahit may mga pagkakataon na magkaiba o magkasalungat ang aming opinyon ni Leandro sa isa't isa, ay hindi naman po kami nawawalan ng respeto at pagmamahal. Lagi po kaming natututong mag-compromise, Mama Mia. Perfect relationship, ika nga, sabi nila. Hanggang sa umabot ng 4 na taon ang pagsasama naming dalawa ni Leandro. At sa 4 na taon na yon, mas lamang talaga ang saya, mas lamang ang kilig, at mas lamang ang pagkakaunawaan kesa sa mga pag-aaway. Kung tutusin, mga mumunting bagay lang ang pinag-aawayan namin, tapos nagiging maayos din naman sa huli. Dahil sa tagal na rin naming dalawa, Mama Mia, dahil nakikita ko naman na pinipilit naming intindihin ang isa't isa, ang buong akala ko talaga noon ay si Leandro na ang nilaan sa akin ng Panginoon. Ang akala ko, si Leandro na ang magiging ama ng mga anak ko. Tuwing anniversary namin, routine na po talaga namin na magpunta at mag-dinner sa Tagaytay. May pa-flowers, may pa-sorpresang regalo sa isa't isa. Tuwing may problema po ako sa trabaho, laging nandyan si Leandro. Lagi siyang tumutulong sa akin. Tuwing stress ako, handang-handa siya na pasayahin at patawanin ako. Mama Mia, Leandro became my confidant. Lalo na nung nawalan po ako ng ama. Namatay sa sakit ang tatay ko. Ako po ay malapit na malapit sa ama ko. Daddy's girl kung tawagin nila. Kaya naman sobrang lungkot at sobrang lugmok ko talaga nung nawala ang papa ko. Pakiramdam ko noon, Mama Mia, ay nawalan din ako ng kamay at paa. Nawalan ako ng isang taong handa akong suportahan sa kahit na ano. Pero kahit nawala ang tatay ko, ay nandyan naman po si Leandro. Sinamahan niya ako, inintindi niya ako sa pagluluksa ko. Lagi siyang nandyan, kahit hindi ko pa siya tinatawag o tinetext. Hindi siya nawawala sa tabi ko, kaya naman naging magaan din kahit papaano ang pagtanggap ko sa pagkawala ng tatay. Akala ko, Mama Mia, nakahanap na ako ng isang treasure. Akala ko nakahanap na ako ng isang diamond. Yun pala, lahat ng yun, Mama Mia, ay fake lang pala. Peke, hindi totoo. Isang araw, Mama Mia, may dala akong cake at may dala akong regalo. Gusto ko sana siyang sorpresahin sa mismong opisina niya. Birthday niya noon at anibersaryo din naming dalawa. Lagi na lang kasing siya ang nagpaplano ng anibersaryo namin. Lagi na lang kasi na siya ang nag-i-initiate, kaya naman sa pagkakataon na yon, bilang pagpapakita ko kung gaano ko siya minamahal at ina-appreciate lahat ng effort niya sa aming dalawa, ay naisipan ko pong sorpresahin siya. Wala siyang kaalam-alam, Mama Mia, na nag-leave ako noon sa paaralan. Nag-file ako ng 2 days leave dahil gusto ko sana siyang sorpresahin.
Ang plano kasi namin gaya ng aming nakagawian at tradisyon ay pupunta kami ng Tagaytay kinagabihan at dun kami maghahapunan. Pero hindi ko na po mahintay ang gabi para maiparamdam kay Leandro kung gaano akong nagpapasalamat sa Diyos na pinanganak siya sa mundong ito, na naging akin siya. Pagdating ko sa lobby ng building, Mama Mia, ayaw po akong paakyatin ng guard. Nagtataka ako, Mama Mia. Hindi ko po alam kung anong nangyayari. Wala po akong kaalam-alam sa mga nangyayari sa mundo. Tinawagan ko pa nung umaga si Leandro pero hindi niya ako sinagot. Tinext lang niya ako na magkikita kami mamayang gabi at ang sabi niya sa akin ay antayin ko lang daw siya sa bahay. Hindi kami nakapag-usap through phone. Kaya inisip ko na baka may malaki siyang sorpresa sa akin kung bakit hindi niya ako sinagot sa araw na yon. Hindi naman kasi si Leandro yun, Mama Mia eh. Kasi siya, 2 ring, 3 ring pa lang, sasagot na agad yan. Pero sa araw na yon, hindi po. Wala naman akong naramdaman na kahit na ano. Inisip ko lang talaga na baka may pasorpresa siya sa akin. Tapos sabi niya, busy raw siya sa araw na yon. Babawi lang daw siya mamayang gabi. Pero hindi ko na nga mahintay ang gabi kaya nagpunta na ako sa mismong opisina nila. Guard, girlfriend po ako ni Architect Leandro. Birthday niya ngayon kaya andito ako para sorpresahin siya. Huwag kang mag-alala, hindi ko naman estorbuhin ang trabaho niya. Tiningnan ako ng guard mula ulo hanggang paa, na para bang kinikilala niya ako. Mama Mia, unang araw ko po yun na magpunta sa opisina nila. Though matagal ko nang alam kung saan ang location ng kanilang opisina, kahit sa 4 na taon naming relasyon, never pa po akong pumunta doon. Si Leandro po ang laging bumibisita sa trabaho ko. Sigurado po kayo, ma'am? Girlfriend po kayo ni sir? Oo nga, bakit naman ako pupunta dito kung hindi niya ako girlfriend? At bakit ko naman aangkinin siya kung hindi talaga kaming dalawa, diba? Kasi ma'am, wala kasi ngayon si sir eh. Ano? Anong wala? Wala po siya dito ngayon. Ano kasi ma'am eh? Kasal niya ngayon sa girlfriend niya. Mama Mia, para po akong pinagsakluban ng langit at lupa. Huwag ka namang magbiro ng ganyan, Kuya Guard. Sige na po, paakyatin niyo na po ako. Ma'am, kahit po umakyat kayo sa taas, wala nga po dito si sir. Nakikipag-away pa ako noon sa gwardiya, Mama Mia, nung may lumabas na kaopisina ni Leandro. Kilala ko yon dahil pinapakita ni Leandro sa akin ang mga larawan nila tuwing sila ay lumalabas ng buong opisina. Jerome, tawag ko. Kilala ba kita? Tanong niya sa akin. Takang-taka na ako nun, Mama Mia. Bakit ako? Kilala ko ang taong to. Pero siya, hindi niya ako kilala na girlfriend ako ng kasamahan niya. Nandyan ba si Leandro? Susurpresahin ko sana siya eh. Ayaw akong papasukin ni Manong Guard. Kasal niya ngayon. Mama Mia, hindi ko na napigilan ang sarili ko at napaupo na ako sa may semento. Ilang beses ko pong kinurot-kurot ang sarili ko at sinampal-sampal ang mukha ko sa pag-aakalang isang masamang panaginip lang po ang lahat. Pero hindi. Nanindigan silang kasal ni Leandro sa araw na yon. Tinanong ko pa sila kung saan ang kasal pero ayaw nilang sabihin sa akin. Dahil baka raw mag-iskandalo ako doon. Ma'am, kung may gusto po kayo kay Sir Leandro, ay hindi po kayo nag-iisa. Marami po kayo, ma'am. Kaya lang, kasal na niya po ngayon eh. Mag-move on na lang po kayo. Walang kasimpatya-simpatyang sabi sa akin ng guard. Kaya naman, nagmadali na akong umuwi, Mama Mia. Tinawagan ko si Leandro pero hindi siya sumasagot.
Inantay ko ang gabi dahil akala ko ay tutuparin niya ang pangako niyang pupuntahan niya ako at magse-celebrate kaming dalawa ng aming anibersaryo. Pero hindi. Hindi tumawag ni sumagot sa mga tawag ko si Leandro. At hindi rin siya dumating kinagabihan, Mama Mia. Iyak ako ng iyak at tanong ng tanong sa akin ng nanay ko kung bakit wala pa si Leandro. Alam kasi ng nanay ko na anibersaryo namin ngayon. At alam din ng nanay ko ang tradisyon naming dalawa na pumupunta kami sa Tagaytay para dun mag-dinner. Anak, himala yata at hindi kayo magtatagaytay ngayon. Bakit wala pa si Leandro? Hindi ko na napigilan ang sarili ko, Mama Mia. Umiyak na ako sa harap ng nanay ko at sinabi ko ang lahat. Nanay ko na mismo ang tumawag sa numero ni Leandro pero out of coverage area po ito. Buong gabi akong umiiyak at hindi makatulog sa mga nalaman ko, Mama Mia. Hanggang kinabukasan, may dumating na delivery sa bahay. Hindi po ako pumasok noon sa trabaho dahil hindi ko po kaya at wala po akong tulog dahil nga po dun sa mga nalaman ko. Isang parcel ang dumating sa akin. Brown envelope, Mama Mia. Kuya, ano to? Para kay Jessa daw po, ma'am. Ako yun. Pero ano to? Hindi ko alam, ma'am eh. Pinadeliver lang sa akin. Pakapirmahan na lang po dito. Sabi nung delivery man. Tinanggap ko yung envelope pagkatapos, Mama Mia, nung umalis na yung delivery man ay binuksan ko na ito. Isang brown envelope nga. Walang pangalan kung kanino galing ang envelope na yon. Nakaipit ang isang flash drive sa envelope na yon, Mama Mia. Flash drive lang ang laman at wala ng iba pa. At dahil wala pong katao-tao noon sa bahay dahil namalengke ang nanay ko at ang mga kapatid ko naman ay nasa kani-kanila ng mga trabaho, ay dali-dali kong binuksan ang aming computer at nilagay ko doon yung flash drive. Hindi ko na alintana na baka may virus sa laman na yon, Mama Mia. Parang nanginginig nga ang kamay ko at halos hindi ko maipasok ng maayos ang flash drive dun sa port niya sa computer. At nung napasok ko na nga, nanginginig pa rin ang kamay ko habang nagnanavigate ako ng mouse para buksan na yung laman ng flash drive na yon. Isang video po ang laman nito, Mama Mia. Nang i-play ko po ang video na yon ay gumuhit sa dibdib ko ang bawat eksena. Para po itong bala ng baril na tumatama direkta sa puso ko. Ang video kasi na yon, Mama Mia, ay video po ng kasal. Kasal ni Leandro. Totoo ngang kasal na siya. At ang mas nakakagulat pa, Mama Mia, kilalang kilala ko po yung bride. Kilalang kilala ko, Mama Mia. Dahil kaibigan ko po siya. Kaibigan ko siya nung college pero matagal na kaming dalawang hindi nagkikita. Nasa Maynila na po kasi siya nagtatrabaho nung mga panahon na to. Hindi ko alam na nakabalik pala siya sa lugar namin. Yun ay walang iba kundi si Melissa. Kaibigan ko si Melissa at close na close kami nung college. Halos naging mag-best friends nga kami kung tutuusin, Mama Mia, at naging abay pa siya sa kasal ng kapatid ko. Nag-iisa kasi akong anak na babae. At wala pong ibang magiging abay noon, kaya naman inalok ng kuya ko na kunin na lang din si Melissa. Total ay close naman din siya sa pamilya namin. Hindi ako makapaniwala sa mga nakikita at napapanood ko nung mga panahon na yon, Mama Mia. Hindi ako makapaniwala. Dahil ilang linggo pa lang ang nakakalipas nung magka-chat kaming dalawa ni Melissa. Ilang linggo pa lang ang nakakalipas nung tuwang-tuwa pa siya nung pinakita ko sa kanya ang larawan ng boyfriend ko. Hindi din naman sikreto sa social media kung sino ang boyfriend ko, Mama Mia.
Pinopost ko naman si Leandro, although siya hindi po mahilig mag-post ng tungkol sa aming dalawa. Ang social media accounts ni Leandro ay wala pong ibang laman kundi mga disenyo ng bahay at mga struktura ng mga buildings. Naiintindihan ko naman dahil sabi niya, ang account na yon ay ginawa niya para pang business o pang work account. Kaya hindi pwedeng lagyan niya ito ng kung ano-ano. Hindi naman din ako nagduda, Mama Mia, dahil wala namang ibang pinopost si Leandro liban nga doon sa mga nabanggit ko. Never din siyang nag-post ng mga family gatherings o kahit man lang picture ng mga pamangkin niya. Kaya naisip kong talagang pang-work lang yung social media accounts niya na yon. Mama Mia, walang kahit na anong sinabi sa akin si Melissa. Hindi ko alam kung tanga o manhid din ba ako dahil kahit konti ay wala po akong naramdaman. Dahil sa sobrang lugmok ko, sa sobrang sakit ng pinagdaanan ko ay hindi po ako lumalabas noon ng bahay. Sa loob ng 1 linggo ay nagmukmuk lamang ako sa loob ng kwarto ko, Mama Mia. Nag-file ako ng indefinite leave at hindi talaga ako pumasok sa trabaho. Nanay ko lamang ang karamay ko. Siya ang kumakatok sa pintuan ko para maghatid ng pagkain. Pero wala din naman akong ganang kumain kahit konti, Mama Mia. Wala akong ibang nararamdaman noon kundi ang hapdi sa dibdib ko. Walang gutom, walang antok na pumapasok sa sistema ko. Anak, kumain ka naman. Magkakasakit ka niyan eh. Wala akong ibang maisip noon, Mama Mia, kundi ang mga tanong. Bakit? Bakit nagawa sa akin ni Leandro yon? At kailan pa silang dalawa ni Melissa? At bakit hindi niya ako hiniwalayan ng maayos? Kung si Melissa pala ang gusto niya, matatanggap ko naman eh, basta hiniwalayan niya ako ng maayos. Hindi yung ganito. Walang hiwalayang naganap sa amin at basta na lang siyang hindi nagpakita at nabalitaan ko na lang na kinasal na siya sa kaibigan ko. Mama Mia, dahil nga pinopost ko si Leandro sa social media accounts ko, ay nahiya po ako sa mga taong nakakakilala sa akin. Iniwasan ko lahat ng kaibigan ko. Tinapon ko rin at binasag ko ang cellphone ko sa panahon na yon. Umiwas ako sa social media, Mama Mia. Pero may kumakatok pa rin sa bahay. May bumibisita pa rin at pinapadalhan pa rin ako ng mga litrato ni Leandro at Melissa kahit sa email ko, Mama Mia. May nagpadala sa akin sa email ko ng mga litrato na pinost ni Melissa sa kanyang social media account. Mga larawan nilang dalawa ni Leandro na masayang-masaya silang gumagala sa Japan. Masayang-masaya sila na nandoon sa paborito kong bansa, Mama Mia. Sa bansa na minsan kong pinangarap na puntahan. Masayang-masaya silang nag-honeymoon sa Japan. Nakita ko pa ang mga larawan nilang magkayakap sa ilalim ng cherry blossoms. Grabe ang saya nila. Parang wala silang nasaktang tao. Parang wala silang inagrabyado at parang walang iniwan si Leandro nang walang paalam sa Pilipinas. Habang tinitignan ko ang mga masasaya nilang ngiti sa bawat larawan na yon, Mama Mia, parang mas lalo pong nalulubog noon sa kalungkutan ng puso ko. Pagkatapos kong tignan ang mga larawan na yon ay humiga ulit ako sa kama. Nakatitig sa kisame. Wala nang gana pang bumangon, wala nang gana pang mabuhay. Binibilang ang bawat butil ng luha na pumapatak sa aking mga mata na para bang walang katapusan. Mama Mia, dahil sa sobrang galit ko, ginupit ko lahat ng larawan naming dalawa ni Leandro. Lahat ng regalo niya, sinira ko, pinagwasak-wasak ko. Pati nga salamin, nawasak dahil dun ko tinapon ang box na niregalo niya sa akin na may lamang kwintas noon. Titig na titig ako noon sa basag na salamin sa harapan ko.
At habang nakatingin ako sa basag na salamin, Mama Mia, ay patuloy ko pa rin ginugupit ang mga naiwan naming larawan. Hanggang sa para po akong nasa pelikula na sumusumpa noon sa sarili ko. Gagapang ka, Leandro. At ikaw, Melissa, matitikman mo ang pait na pinaranas mo sa akin. Wawasakin kita. Yun ang pinangako ko noon sa sarili ko, Mama Mia. Kung yung pagtatagpo naming dalawa ni Leandro ay mala pelikula at mala eksena sa mga romantic movies, ang eksena ko naman sa gabing yun habang puot na puot ako sa kanilang dalawa ay parang eksena sa isang pelikula ng paghihiganti. Ilang araw po akong umiyak hanggang sa naisip ko, Mama Mia, na kawawa naman ako. Ako lang ang umiiyak samantalang sila ay masaya. At hindi po pwede yun. Hindi pwedeng masaya ang mga taong gumagawa ng masama at yung mga ginawa nila ng hindi mabuti ay iiyak na lang sa gilid. Mama Mia, wala po akong kilala sa mundo ng paghihiganti. Wala po akong alam kung paano maghiganti dahil hindi po ako pinalaking ganon. Never pa po sa tanang buhay kong nag-isip akong maghiganti sa kapwa ko. Kahit pa nga nabully ako nung high school, walang paghihiganti akong ginawa. Pero ibang sakit kasi ang pinaranas nila sa akin. Ang liit-liit ng tingin ko sa sarili ko dahil sa ginawa nilang dalawa. Kahit na wala akong alam ko naman na matalino ako, Mama Mia. Organisado akong tao. At dahil sa organisado akong tao, naghanap ako ng mga kaibigan. Dahil simple nga ako, di ba? Madali akong makahanap ng makagaanan ko ng loob. Ang tagal, Mama Mia. Hindi po madaling proseso ang paghihiganti, lalo na kung balak mo talaga silang wasakin dalawa. Hanggang sa nagkaroon ako ng mga panibagong kaibigan, mga panibagong koneksyon. Sinimulan ko pong aralin ang bawat galaw ni Leandro at Melissa. Sinimula kong alamin kung ano ang ginagawa nila. Sinimula kong alamin kung paano sila nagkakilala, kung paano sila nagkaibigan dalawa. Hanggang sa nalaman ko na sumunod din pala si Leandro kay Melissa sa Maynila. Ganun ba talaga niya kamahal ang babaeng to? Dahil nagawa pa niyang iwan ang maganda niyang karera sa lugar namin para pumunta ng Maynila at doon na manirahan. Hindi ko alam noong mga panahon na yon kung gaano ka-successful si Melissa sa Maynila para magawang iwan ni Leandro ang maganda niyang buhay sa aming lugar. Pero nalaman ko mula sa mga common friends namin na lumipat si Leandro ng isang architectural firm na malaki sa Maynila, Mama Mia. Nakabase doon ang karamihan sa mga bigating proyekto sa syudad kung saan sila naroroon. Si Melissa, nalaman ko, Mama Mia, na may planning o event planning business pala siya. Kaya pala si Leandro ang lumipat doon sa Maynila dahil sikat na pala yung event planning business ni Melissa doon. Mga bigatin at mga sosyal ang mga kliyente niya. May mga kliyente pa siyang mga politiko, minsan nga mga artista. Mama Mia, inisip ko noon, ang laki-laki na pala ng pinagbago ng mga buhay nila. Malaki ang event planning business ni Melissa. Para na po siyang CEO tapos may mga tao nang nagpapatakbo dito. Inisip ko ng mga panahon na yon, paano kaya ako makakapasok sa circle nila nang hindi nila nalalaman. Hanggang sa naisip ko, Mama Mia, na mag-apply at magpa-enroll sa mga course about events and project management. Oo. Nag-aral ako kung paano mag-manage ng mga events, Mama Mia, para makapasok ako sa mundo ni Melissa.
Nagbukas ako ng panibago kong pagkatao. Yung pagkataong hinding-hindi ako. Diba dati simple lang ako? Ngayon, nag-iba ako, Mama Mia. Nagpagupit ako ng buhok, yung maiksing-maiksi. Pagkatapos, natuto akong mag-makeup. Binago ko rin ang pananamit ko, Mama Mia. Wala na yung pananamit na parang manang sa probinsya. Yung pananamit na parang isang makapangyarihang babae na. Mama Mia, inisip ko nung mga panahon na yon. Paano kaya ako makakapasok sa mundo nila? Hindi pwedeng pumasok ako dun sa business ni Melissa dahil tihadong makikilala niya ako. Hanggang sa isang koneksyon ko sa dati kong kaklaseng itago natin sa pangalang Trisha ang nagbukas ng panibagong mundo sa akin. Isang araw, nag-post po ako sa social media account ko ng akin pong bagong itsura. Nag-like at nag-comment doon si Trisha. Pagkatapos nag-PM pa siya sa akin. Ang ganda mo naman na, Jessa. Sana dati ka pang naging ganyan. Nagkausap kaming dalawa, Mama Mia. At kita mo naman, tadhana na po ang naghatid sa akin sa mundo ng aking paghihiganti. Nalaman ko na ang napangasawa pala ni Trisha ay HR manager. Doon po sa pinagtatrabahuang architectural firm ni Leandro. Mama Mia, gulat na gulat ako nung umabot doon ang kwentuhan namin. Nung nalaman ko yon ay sinabi ko sa kanya na wala akong trabaho. Sinabi ko rin sa kanya na nag-aral ako ng events and project management. Sabi niya nangangailangan daw ng secretary doon sa kanilang opisina. May isang executive daw na nangangailangan ng parang assistant o secretary niya. Agad akong nagpatulong kay Trisha para makapasok doon, Mama Mia. Sigurado ka, Jess? Paano yung pagtuturo mo? Hindi, nagsawa na ako sa pagtuturo. Ayoko na ng ganon. Gusto ko naman ng panibagong career. Kita mo naman ang panibagong outfitan, di ba? Hindi to papasa bilang guro. Biro ko sa kanya. Okay, sige, sasabihan ko ang asawa ko. Padala mo na rin sa akin yung resume mo para mapakita ko na sa kanya. Siguro mahal ng asawa ni Trisha, si Trisha, Mama Mia. Kaya naman 2 araw lang ang lumipas mula nung nagkausap kami sa chat ay tinawagan agad niya ako at pinasasubmit na ako ng iba pang mga requirements. Pumunta ka lang doon, magpa-interview ka lang, pero ano na yun good as ikaw na talaga ang nakuha. Parang formality lang, kumbaga. Kaya nagpunta ako doon, Mama Mia. Kinakabahan pa ako noon. Nanginginig pa ako, paano kaya kung makita ako dito ni Leandro? Kung makita niya agad ako ay siguradong palpak at sira na agad ang pinaplano ko. Buti na lang, Mama Mia. Buti na lang. At hindi niya ako nakita doon. Mama Mia, in-interview ako at agad din naman akong nakapasa. 2 linggo lang ang ginugol ko para iproseso ang aking mga papeles at mga requirements. So, how do you want me to address you? Sa second name ko na lang po, sir, Marie. Marie po ang second name ko. Ayoko po kasi na malaman agad ni Leandro na nandun ako, Mama Mia. Mama Mia, ilang buwan ang lumipas. Patuloy akong nagtrabaho. Patuloy akong nag-iisip kung paano ba magtatagpong muli ang landas naming 2 ni Leandro. Hanggang sa isang araw, nakita ko siya sa elevator. Magkasabay kami noon at kaming 2 lang, Mama Mia. Naka-black slack siya, gray polo at may hawak pa siyang tablet. Tinignan niya ako at ngumiti siya. Alam mo, parang pamilyar ka. Bago ka ba rito? Mama Mia, kinakabahan ako noon.
Nagulat ako dahil hindi niya nakilala ang itsura ko. Pamilyar lang daw ako para sa kanya. Halos 2 taon kong plinano ang paghihiganti na yon. Ngayon pamilyar na lang ako sa kanya. Siguro dahil iba na ang buhok ko. Kalahati kasi ng mukha ko ay natatakpan ng buhok ko, Mama Mia. Tapos, iba na rin ang ilong ko. Oo, nagpa-rhinoplasty pa po ako. Lahat po ng naipon ko mula sa aking pagtatrabaho bilang guro ay pina-rhinoplasty ko, Mama Mia. Aaminin ko naman kasing mas maganda kung pisikal na pag-uusapan si Melissa sa akin. Kaya kailangan ko pong makipag-levelan sa kanya. Kaya yun, binago ko ang itsura ko. Hindi ko alam kung hindi na talaga niya ako nakikilala. Marahil dahil sa itsura ko, dahil sa ilong ko, o baka ayaw lang talaga niyang alalahanin ang 4 na taong iniwan niyang alaala sa akin. Pero ako, Mama Mia, ako kailanman ay hindi ko makakalimutan ang kanyang itsura. Araw-araw, kapag nagkikita kaming dalawa ni Leandro, ay sinasanay ko po ang sarili kong huwag madala sa emosyon ko. Dapat eksakto lahat ng galaw ko, dapat planado lahat. Hanggang sa sinadya ko na lagi kaming nagkikita sa cafeteria at sa elevator, Mama Mia. Alam mo, talagang pamilyar ka sa akin. Ganun ba, sir? Saan ka nga ba na-assign? Sa taas po, sir. Kay Mr. Sandoval? Opo, dun po, sabi ko. Ikaw pala ang bagong assistant niya? Opo, ako po. Alam mo, pamilyar ka talaga pero parang hindi ka naman siya. Sino po? Wala yon. Kalimutan mo na. Hanggang sa pinaramdam ko sa kanya na interesado ako sa kanya, Mama Mia. Hindi po lantaran pero sapat para pumasok ako sa espasyo niya. Inaral ko ang kanyang mga galaw. Nagkakapi siya tuwing break time. Hindi po sabay-sabay ang break time sa opisina namin. Kaya naman, pinagtanong-tanong ko pa talaga at inaral ko pa talaga kung anong oras siya nagbe-break time. At sinasabay ko ang break time ko sa kanya, Mama Mia. Dahil sa assistant po ako ng isang executive, ay pwede naman po ako noon na mag-allot ng time para sa break time ko. Dapat mo lang ipaalam sa amo mo para hindi kanya hanapin sa mga oras na yon. Mama Mia, isang araw nagkakape siya at lumapit ako. Sir, pwede bang makisabay magkape? Mahilig ka rin palang magkape, sir, sabi ko. Oo pareho tayong dalawa na mahilig sa kape. Ganun ba? Sana ganito na lang. Palagi na lang tayong magsasabay sa kape. Anong oras ba ang break time mo? Mga ganitong oras, sir. Talaga? Bakit hindi kita nakikita dito sa pantry? Kasi po, dun lang po ako nagkakape sa opisina ni Sir Sandoval. Kasi baka kailanganin niya ako. Pero ngayon, naka-adjust na ako sa trabaho at alam niya na rin na pupunta ako ng pantry kaya dito na ako. Mula noon ay magkasabay na kaming nagkakape tuwing break time. Tinutulungan ko rin siya sa mga presentation niya, Mama Mia. Sinasabi na niya sa akin ang mga dilemma niya sa opisina. Dahil sabi nga niya, mas naiintindihan ko raw siya kaysa sa kanyang asawa. Magkaiba raw kasi silang dalawa ng propesyon. Ganun ba? Alam mo sir, mas maganda talaga kapag mas nagkakaintindihan kayong dalawa. Pero well, sabi nga nila, opposite attracts, di ba? Sabi ko pa. Pinupuri ko siya sa mga proyektong ginagawa niya, Mama Mia. Binuboost ko ang ego niya dahil alam kong yun ang kahinaan ng mga lalaki. At hindi iba si Leandro sa karaniwang mga lalaki na talagang lumalambot ang puso kapag pinupuri mo. Ang galing-galing mo talaga, sir. Alam mo, parang ikaw yata ang pinakamagaling na arkitekto dito eh. Huwag mong sabihin sa iba ha, baka magtampo sila.
Biro ko pa. Dahil sa magkaiba kami ng departamento ay hindi po niya kilala ang tunay ko pong pagkatao, Mama Mia. Hindi niya alam ang apelyido ko dahil syempre, hindi ko naman yon ginagamit. Marie ang gamit ko sa opisina. Marie ang tawag sa akin ng boss ko. Marie ang tawag sa akin ng HR. Pati na rin ang iba pang mga kasamahan ko sa opisina. Hindi ko alam kung hindi ba niya talaga natatandaan ang pangalan na yon. Alam niya kasi ang buong pangalan ko, kaya alam niyang second name ko yung Marie. Pero parang baliwala na sa kanya. Parang kinalimutan nga na niya talaga ako. Siguro dahil magtatatlong taon na rin naman mula nung iniwan niya ako. Isang gabi, Mama Mia, sabay kaming umuwi ni Leandro. Alam kong nag-OT siya, kaya nagkukunwari din akong may tinatapos at nag-OT din ako. Sinadya ko talagang makita niya ako na nag-aantay ng masasakyan. Hanggang sa, Mama Mia, inalok niya akong sumakay sa kanyang kotse at ihahatid na raw niya ako. Sumama na rin naman ako sa kanya at sa loob ng kotse ay nagsalita siya. Marie, salamat ah. Salamat sa palaging pagtulong mo sa akin. Hindi ko to inaasahan. Pero alam mo, iba lagi ang nararamdaman ko tuwing kasama kita. Napakagat ako ng labi ko, Mama Mia. Eto na talaga yon. Eto na ang pinakahihintay ko. Ang araw na mahuhulog sa bitag na ginawa ko ang lalaking pinaasa lamang ako. Minsan ang damdamin ay hindi kailangang hintayin. Ang kailangan lang ay pakawalan ito. Mama Mia! Nung mga panahon na yon ay nakita ko sa mga mata ni Leandro ang labis-labis niyang paghanga at pagnanasa sa akin. Pero syempre, hindi ko po binigay sa kanya agad ang sarili ko. Hindi ko binigay agad sa kanya ang halik at labi ko. Patatakamin ko muna siya. Gaya ng ginawa niyang pagpapahabol sa akin. Hindi niya alam, Mama Mia. Hindi niya alam na nabitag siya sa magiging katapusan niya. Gamit ng access ko sa kumpanya ay nakuha ko ang mga detalye ng mga kliyenteng hawak ni Leandro. Mama Mia, dahil po may alam ako, ang ginawa ko po ay gumawa ng isang account na nakapangalan kay Leandro. Mama Mia, nilabas ko po at binigay ko sa kalaban ang mga confidential documents na kayang sirain ang integridad ni Leandro sa kanyang mga kliyente. Oo, Mama Mia. Kilala ko rin kasi ang pinakakalaban nilang firm. Kaya binigay ko doon ang iba pa nilang mga designs at ang ibang detalye tungkol sa kliyente. Gumamit ako ng dummy email account para magpadala ng mga anonymous complaint sa HR tungkol sa mga under-the-table deals ng firm na may pirma ni Leandro. Mama Mia, hindi po totoo ang ilan sa mga yon. Oo, may mga totoo sa mga pinagbibintang ko kay Leandro. May mga pagkakataon po na tumatanggap ng lagay si Leandro para dun sa mga kliyente at para makamura sila sa iba pang mga kinakailangan nila na mga kagamitan o serbisyo. Pero maliit lang ang kinukuha ni Leandro, hindi ganun kalaki. Ang ginawa ko ay nilakihan ko yon, Mama Mia. Ang ginawa ko ay nilakihan ko ang mga under-the-table deals ni Leandro. Pinalabas kong parang totoo ang lahat ng ito. Sa kabilang banda, Mama Mia, ginulo ko rin ang negosyo ni Melissa. Nagkukunwari akong isang kliyente.
May email ako na para bang totoong-totoo, tapos ini-email ko yung mga trabahante ni Melissa, lalong-lalo na yung kanyang marketing. Gumagawa ako ng mga peking booking, Mama Mia, na nauuwi sa cancellation. Oo, mga ganon. At syempre, Mama Mia, yung mga ganyang klasing mga negosyo ay meron po yang ginagawa para makaiwas sa BIR, para makaiwas sa mga malalaking tax. Ang ginawa ko, Mama Mia, ay pinundutan ko ang kapatid kong taga-BIR tungkol sa mga transaction ni Melissa. Sinabi kong ipacheck kung totoo ba ang lahat ng yun. Sinabi kong ipacheck kung totoo lahat ng resibong ini-issue nila. Sigurado ka ba nito, ha, Jessa? Opo, kuya. Sigurado ako. Dahil ang kuya ko ay may link sa BIR sa kanilang lugar, Mama Mia. May kilala siya doon, kaya pinaimbestigahan niya. Totoo ngang hindi nag-i-issue ng resibo itong si Melissa. Totoong meron silang mga kliyenteng hindi niya dinedeclare kung magkano ang kinikita nila. In short, Mama Mia, nakasuhan po ng tax evasion si Melissa. Malaki kasi talaga ang kaniyang kumpanya. May marami na siyang mga kliyente. Pero yung mga kliyente niyang nasa 6 digits lamang, kalimitan sa mga yun pala ay hindi po niya nire-report sa BIR. Inisip ko nung mga panahon na yon, hindi ko kasalanan to. Kung tutuusin, tumulong lamang ako sa gobyerno. Pero kasalanan nila ang lahat ng to dahil sila naman ang may gawa ng mga kabulastugan na to sa kanilang mga trabaho. Mama Mia, makalipas lamang ang siguro 5 buwan ng pagtatrabaho ko sa negosyo ni Melissa ay unti-unting nawawalan po sila ng mga kliyente. Unti-unting nawawala ang tiwala sa kanila ng mga kliyenteng minsan nilang pinagsilbihan. Isang gabi, tumawag sa akin si Leandro. Halata sa boses niyang lasing na lasing siya, Mama Mia. Marie, pwede ba tayong magkita? Kailangan kita eh. Pumunta ako sa bar kung saan siya naghihintay. Umiiyak siya noon at niyakap niya ako nung makita niya ako. Mali yata ang lahat ng pinili ko, Marie. Mali yata ang lahat ng desisyon ko sa buhay. Hindi ko alam kung bakit ko pinakasalan si Melissa eh. Niloko niya ako. Ginamit lang niya ako para sa kanyang negosyo. Mama Mia, napag-alaman ni Leandro na meron palang ibang lalaki itong si Melissa. Napag-alaman na niya na kaya pala ito hindi selosa sa kanya, ay meron pala itong matagal ng nobyo. At hanggang sa mga pagkakataong kasal silang dalawa, ay nakikipagkita at nakikipagtsuktsakan pa rin itong si Melissa sa nobyo niya. Tahimik lang akong nakikinig noon habang nagkukwento sa akin si Leandro kung paano siyang niloko ni Melissa, kung paano siyang ginamit para lamang sa negosyo nito. Kasi ang mga malalaking kliyente ni Leandro sa firm, kapag merong event ay nire-refer niya ang negosyo ni Melissa. Kapag may mga event, si Melissa agad ang kinukuha nila bilang organizer. Tahimik lang ako noon. Para pong nagsasayaw ang puso ko noon, Mama Mia. Sayaw ng kasinungalingan na ako ang may hawak ng musika. Habang inaalalayan ko noon si Leandro at pauwi kami, ay bigla akong huminto sa ilalim ng isang poste. Leandro, kaya aminin ako sa'yo. Tumigil siya at tumingin sa akin. Unti-unti kong tinanggal ang contact lens ko, Mama Mia. Inalis ko rin ang make-up ko. Ang make-up kong kay tagal-tagal kong pinaghahandaan sa bawat araw.
Makeup ko na halos hindi na makilala ang mukha ko. Tinanggal ko rin ang scarf na palaging nagtatago sa lieg ko. Hindi ba lagi mong sinasabi nung una tayong nagkita na pamilyar ako sa'yo, Leandro? Titig na titig siya, Mama Mia, at parang namamangha siya sa bawat parte ng mukha ko na lumalantad ang natural na itsura sa kanya. Ako to, Leandro. Si Jessa. Ang babaeng niloko mo, ang babaeng iniwan mo, ang babaeng binasura mo, ang babaeng ginamit mo lang. Nanlaki ang mga mata niya. Imposible yan. Di ikaw yan. Bakit ang puti-puti mo na? At saka bakit ang tangos na ng ilong mo? Wala ka bang alam sa rhinoplasty, Leandro? At hindi mo ba alam yung glutadrip? Oo. Gumastos ako ng pagkalaki-laki para dito, Leandro. Para mabago ang itsura ko kahit papaano. Pero kapag wala akong makeup, alam kong makikilala mo rin ako. Kaya nag-aral ako kung paano baguhin ang itsura ko gamit ang makeup. Kita mo, araw-araw makapal ang makeup ko. Araw-araw naka-red lipstick ako. Pati nga kulay ng mata ko binago ko gamit itong contact lenses. Nawala ang glasses ko, di ba? Ang Jess ang kilala mo, makapal na makapal ang salamin sa kanyang mga mata. Tama? Hindi ikaw yan. Imposible. Walang imposible, Leandro, kapag nasaktan ka ng husto. At lahat ng nangyayari sa iyo ngayon, ang pagbagsak mo, ang kahihiyan mo at kahihiyan ng asawa mo, ang unti-unting pagbagsak ng negosyo ni Melissa, lahat yan plinano ko. Pero, hindi ko naman plinano na magkaroon ng ibang lalaki si Melissa. Sa kanya na yun. Siya na ang gumawa nun. Mama Mia, napaupo siya sa bangketa noon. Tahimik at lumuluha. Hindi siya makapaniwala at siya naman itong hinahampas-hampas ang mukha niya. Siguro pilit niyang ginigising ang sarili niya. Siguro iniisip niya isang masamang panaginip lamang to, gaya nung iniisip ko noon nung mabalitaan kong kinakasal siya sa araw mismo ng anibersaryo naming dalawa. Bakit? Tanong niya sa akin at luhaan ang kaniyang mga mata. Napatawa pa ako noon. Bakit? Talaga bang hindi mo alam? O talagang nagtatanga-tangahan ka lang? Leandro, nawasak ako nung iniwanan mo ako bigla. Alam mo, sa totoo lang, maiintindihan ko naman kung kinausap mo ako at sinabi mong si Melissa ang gusto mo at hindi ako. Maiintindihan ko yon. Pero ang hindi ko maintindihan ay kung bakit bigla ka na lang nagpakasal sa iba. Sa anibersaryo pa natin at nangako ka pa na pupunta tayo ng Tagaytay kinagabihan. Alam mo ba kung gaano kasakit yon? Alam mo ba kung gaano kasakit na binuo ko ang 4 na taon ng buhay ko kasama ka? At ang utak ko, ang puso ko noon, bumubuo na ng kinabukasan na kasama ka at ang magiging pamilya nating dalawa. Pero hindi pala. Dahil si Melissa ang pinili mo. Dahil gusto kong malaman mo ang sakit na nililimot ka, ang sakit na ginamit ka, ang sakit na pinagbagsak ka tapos hindi ka man lang nilingon ulit. Gusto kong malaman mo kung gaano kapait na matraidor ka at kung paano masarap pakinggan ang salitang hustisya. Oo, Leandro. Ginawa ko ang lahat ng to para makakuha man lang ng hustisya sa ginawa ninyong dalawa sa akin. Mama Mia, galit na galit sa akin nun si Leandro. Gusto pa niya akong sakalin pero dahil lasing na lasing siya, ay hindi niya ako magawang abutan. Humara ako ng taxi at iniwanan ko siya doon sa bangketa. Wala akong pakialam kung paano siya uuwi, kung magdadrive ba siya o hindi. Habang nasa taxi ako ay naiisip ko paano kung madisgrasya siya. Pero wala na talaga akong pakialam, Mama Mia.
Nag-resign ako sa trabaho pagkatapos nun. Bumalik ako sa amin. Bumalik ako sa pag-a-apply bilang teacher, Mama Mia. Lumipas ang ilang buwan na balitaan ko na lang mula sa mga common friends namin na nagpo-post ng kung ano-ano sa social media ang tungkol sa kinahinatnan ni na Melissa at Leandro. Si Melissa pala ay humaharap sa patong-patong na kasong estafa at tax evasion. Dahil ang sabi ng mga kaklase ko dun sa mga post nila ay hindi raw naibigay ni Melissa ang mga napag-usapan na mga kontrata sa kanyang mga kliyente. Meron pa nga siyang isang kasal na wala pong pang-reception. Hanggang simbahan lang daw nang pumunta ang mag-asawa sa hotel na pinangako ni Melissa ay walang reception na naganap. Walang paghahanda na nandoon. Si Leandro naman ay sinibak rin sa kanyang trabaho. Ang sabi pa ng mga kaklase ko, ngayon ay naghahanap daw ng trabaho si Leandro. Ang kanyang trabaho daw ngayon ay online daw at nag-BBA siya. Hindi na raw niya napapractice ang pagiging arkitekto niya dahil kumalat, Mama Mia, ang mga ginawa niya dun sa huli niyang trabaho. Walang tumatanggap na architectural firm sa kanya. Ngayon daw ay halos mamalimos na ng trabaho si Leandro sa mga kaibigan at mga kakilala na nagpapatayo ng bahay kahit low cost pa yon o low budget. Mama Mia, nung mabalitaan ko yon ay kakaibang kapayapaan ang aking naramdaman. Ako ay bumalik ako sa pagiging guro, bumalik ako sa pagiging payapa, tahimik at malaya. Oo, Mama Mia, binalik ko ang pagiging simple ko at iniwanan ko ang natutunan kong buhay sa Maynila habang pinaplano ko ang paghihiganti sa kanilang dalawa. Ang hindi ko lang maibalik ay ang ilong ko, syempre. Dahil pinaggastusan ko na ito. Merong iba, Mama Mia, na ginajudge ako tungkol sa pagpaparitoke ko ng ilong pero hindi nila alam ang buong katotohanan noon. Buti naman at hindi rin pinagsasabi-sabi ni Leandro ang tungkol sa paghihiganti ko sa kanya. Siguro nakalimutan niya dahil lasing-lalasing siya nung kausap ko siya. O siguro tinanggap niyang kaparusahan ngayon sa kanyang pang-iiwan sa akin sa ere noon. Hindi ako perpekto, Mama Mia, at lalong hindi ko po sinasabing tama ang mga ginawa ko. Pero sa mundo ng mga babaeng paulit-ulit na binabasura, paulit-ulit na ginagamit, minsan ay kailangang maging apoy ka para sunugin ng mga nambibiktima. Mama Mia, meron pong mga sakit na hindi basta-bastang nawawala, lalo na kapag hindi ka nakakaganti. Ako po si Jessa, ang babaeng minahal, iniwanan, sinaktan at niloko. Pero bumangon at winasak ang mga taong nanloko sa kanya. At sa wakas, Mama Mia, hindi lang ako ang nawasak. Hindi lang ako ang nawalan. Ang totoo niyan, naging payapa pa ang dulo ko. Kung tatanungin niyo ako kung magtitiwala pa ba ulit ako ngayon, hindi ko alam. Hindi ko alam kung may lalaki pang karapat-dapat na pagtiwalaan nitong aking damdamin. Isa lang ang alam ko ngayon, naka-move on na ako dahil nakaganti na ako. Hanggang dito na lamang, Mama Mia, at maraming salamat po. Lubos na gumagalang, Jessa. Etong kwentong ito ay para talagang pampelikula. May ganun. Oo nga naman, may mga nagme-makeup nga sa internet, 'di ba? Na hindi mo na makilala pagkatapos nilang mag-makeup. Parang hindi na sila 'yon. Pwede pala yung ganun. Parang pelikula nga itong kwento ni Jessa. Well, hindi ka naman namin ma-judge, Jessa, kung gumanti ka talaga dun sa mga taong nanakit sa'yo dahil sobra naman talaga yung naranasan mo. Bakit hindi ka nalang hiniwalayan? O bakit
hindi ka ginost, tapos makalipas ang ilang buwan o taon bago nagpakasal, hindi yung araw na ginost ka, yun din talaga ang araw na kasal nilang dalawa. Grabe naman, para talagang mala teleserye sa ABS-CBN at GMA ang eksena nito. Anyways, para doon sa mga manloloko, wag po kayong manloko dahil hindi natin alam, 'di ba? May mga taong niloko kayo na mga katulad ni Jessa, hindi natatahimik hanggat hindi nakakaganti. Hindi natatahimik hanggat hindi nasasaktan ng mga taong nanakit sa kanila. Nako, baka sobra pa ang magiging karma mo sa huli. Kaya dapat, ngayon pa lang, ay nako, tigilan nyo na yung panloloko ninyo. Maraming salamat, Jessa, sa pagbabahagi mo nitong malapelikula mo naman talagang kwento. Ay, hindi ko alam. Dahil sa dami ng tao sa mundo, malay ba natin, di ba? Kung ano-anong mga pinagdaanan ng bawat isa. Anyway, sa mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like and share this video. Lalo ka na dyan. Huwag kang nood-nood lang dyan. I-share mo naman ito. At syempre, kung meron din kayong sarili ninyong kwento, mag-share din kayo dyan. Mag-email po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. At huwag nyo rin kakalimutan na kapag tapos na kayo mag-email sa atin, siguraduhin na kayo ay nakapag-subscribe na. Kung hindi pa kayo subscriber, please, maawa kayo. Pag-subscribe na po kayo. At kung interesado naman kayo, pwede kayong magpa-member dito sa ating channel at tayo po ay nag-iisip ng mga magagandang content para sa mga members natin, exclusive for members. Ayun. So maraming salamat po sa inyong lahat. At bago tayo umalis, alam nyo na ang ating drill. Tayo po ay magbabasa ng inyong mga pa-shoutout. Kung hindi po nabasa ang mga pa-shoutout ninyo, please huwag kayong magtampo. Dahil as you can see, ang mga kwento natin, kita nyo pare-pareho ng mga damit na ating sinusuot dahil mga iilang araw lang po tayo sa isang linggo nagre-record dahil po sa sobrang busy din tayo sa ating mga buhay. Pero kahit na busy, nako, pinaglalaanan ko pa rin kayo ng oras dahil sayang naman yung mga nagpapadala ng kwento at sayang din naman yung mga na-inspire at nagkakaroon ng libangan sa araw-araw, di ba? Hi ako kay Jin8864, maraming salamat. Kay Hazel Cole, thank you very much sa'yo. Maraming salamat. Hi kay Jenny Clarinal, maraming salamat. Eliza Nazareno. Hello rin kay Gail Easy. Thank you very much sa iyo. Blenda Cruz. Liana. Oh, ganun talaga ang spelling ng pangalan niya. Liana. Hello sa iyo. Hi din kay Shera Amaro. Kay Ryle Zambelpol. Tama po ba? Hindi ko alam. Or Rai Sam Belpol. Hindi ko alam. Paano babasahin itong mga pangalan ninyo? Bakit ang hirap-hirap? Hi kay Richel Villapane. Maraming thank you, LV Lapot. Kay Nora Barrido Hamandre. Efren Closa. Grabe ka, Efren, ha? Grabe yung comment mo, ha? Kay Gail Easy. Kay Jenny C. Kay Christina Sison. Sally Buma. Lina Ladeza. Thank you very much, Alcura Ukit. Angelina Kapungkol, Donna Frias, Mary Gracie Nadan, Clarinel Miguel, Joey Arbo, thank you very much. Janice Bakino, thank you so much sa inyong pagtitiwala at sa inyong pagmamahal nitong ating channel. Sa lahat po ng nakikinig sa atin, ako maraming salamat po sa ating mga subscriber. Dati ka pa namang subscriber o bago, thank you very much and I love you all. Lalong-lalo na dun sa mga hindi nagsiskip ng ads. Kung medyo napakahaba naman talaga ng ads, like more than 3 minutes, o pwede mo nyo nang in-skip. Pero yung mga kukonti lang, huwag nyo nang i-skip, please. maraming salamat sa inyong lahat. I love you all. See you again next time kapag meron tayong bagong upload dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mag-ingat po kayo palagi. Bye-bye!